Ryan Garcia mapapalaban sa bakanteng titulo ayon kay Oscar De La Hoya. Target nga daw si Ohara Davies na may kartadang 25 wins, 18 KOs, may 2 talo. Nakuha niyang 2 talo mula kay Josh Taylor at Jack Catterall. TKO ang inabot ni Ohara Davies kay Josh Taylor. Unanimous decision naman ang pagkatalo kontra Jack Catterall. Mahusay din itong si Ohara Davies mga tol, kaya magandang match-up kay Ryan Garcia. Demand ni De La Hoya dapat paglabanan daw ang bakanteng WBA dahil injury itong si Rolly Romero. Kaya inaantay pa ang desisyon mula sa WBA. Nakahanda naman daw si Ryan Garcia kahit sino ang kalaban. Sa iba pang balita, pag-aarap ni Tyson Fury versus Francis Ngannou, bakbakan ng isang UFC champion versus WBC boxing champion. Ngayong October 28 na yan mga tol. Malaking opportunity para kay Ngannou dahil malayong mas malaki ang bayad sa kanya kumpara sa UFC. Naging trainer ni Francis Ngannou si former champion Mike Tyson. Ayon mismo kay Mike Tyson, kailangan lang daw maipatama ang solid na banat ni Ngannou. Siguradong tapos daw ang laban. Malakas naman daw si Ngannou kaya may pamatay na suntok. Naniniwala rin si Mike Tyson mga tol na pwede raw ma-upset itong si Tyson Fury. May kartada sa MMA si Ngannou na 17 wins, 12 KOs, may 3 talo. Binakante niya ang titulo sa MMA matapos ma-expired ang kontrata kay Dana White. Sinubukan ni Ngannou na pasukin ang boxing dahil ito daw ang pangarap niya. Kaya abangan natin ngayong October 28. Sa iba pang balita, WBC Super Featherweight Champion na si Oshaky Foster dedepensa ng belt kontra Eduardo Hernandez ngayong October 8. May kartada si Eduardo Hernandez na 34 wins, 31 KOs, may 1 talo. Medyo malakas din itong mga tol. Si Oshaky Foster naman may kartadang 20 wins, 11 KOs, may 2 talo. Ito ang tumalo kay Ray Vargas. Sa iba pang balita, Shakur Stevenson versus Frank Martin nagkapirma na ng kontrata. Gaganapin daw ito sa November 16 sa Las Vegas. Magandang laban kay Stevenson itong mga tol dahil may galing din si Frank Martin. Pero si Stevenson pa rin ang llamado sa laban. Sa ibang banda naman, usapang basketball tayo mga tol. Luka Doncic na bigong maipanalo ang Slovenia sa quarterfinals kontra Canada. Kaya laglag na ang kanilang koponan sa FIBA World Cup. Pero nagpasalamat naman si Luka mga tol sa mga Pinoy fans dahil mainit ang pagtanggap sa kanya, lalo na sa kanyang koponan na Slovenia. Nagkaroon pa ng oras para harapin ang mga fans, pumirma ng ilang item bago umalis. Maglalaban ngayong semifinals ang USA versus Germany, Serbia versus Canada. Kung sino ang panalo sa 4 na team na yan mga tol, ito nang magharap sa finals ngayong FIBA World Cup. Samantala pumasok naman si Coach Tim Cone bilang head coach ng Gilas. May balita rin na maging assistant coach si L.A. Tenorio. Matapos mag-resign itong si Chot Reyes bilang head coach, binigyan naman niya ng basbas si Tim Cone. Kaya abangan natin mga tol ang maging performance ng Gilas sa Asian Games na gaganapin sa China. Si Justin Brownlee ang pinalit nila kay Jordan Clarkson. Nawala pa si Dwight Ramos at Renz Abando. Sana makapanalo tayo mga tol para ma-qualify tayo sa Olympic 2024.